Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Minsan sa buhay natin ay hindi natin may iwasan ang magduda sa mga simpleng bagay na nakikita natin at hindi rin tayo madaling maniwala sa mga bagay na naririnig lang natin kung kani-kanino. Pinangungunahan tayo ng isip natin na huwag maniwala sa mga misteryong nakatago at kababalaghang hindi maipaliwanag. Pero paano kung ang mga ganitong klase ng bagay ang gugulantang sayo? Oras na tumambad na ang makapanindig balahibong kwento ng kababalaghan. Dear Papa Dudut, isang malugod na pagbati po sa lahat ng mga nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga pala si Jaster, isang freshman student sa isang university. Originally ay taga-Tarlac po pala ako at pangalawa sa tatlong magkakapatid. At ngayon ay scholar. Galing lang din po ako sa mahirap na pamilya. OFW po ang nanay ko at ang tatay ko naman ay magsasaka. Dahil gusto kong ituloy ang aking pangarap ay sinubukan ko mag-enroll sa university na pinapasukan ko. Pero alam kong mahal at hindi kakayanin ng mga magulang ko ang tuition sa napili kong eskwelahan. Kaya para mabawasan ang bigat na papasanin nila ay kumuha na rin ako ng scholarship. Fortunately ay nag-grant naman po ang application ko bilang scholar ng mayor namin sa Capas Tarlac. Hindi lang po yon, nag-apply na rin po ako bilang isang waiter sa isang hotel sa Baguio. Madali naman po akong nakahanap ng trabaho bilang part-time, kaya heto nag-aaral ako sa umaga at nagtatrabaho naman sa gabi. Sumulat po pala ako sa inyo para ikwento ang nakakatakot na experience ko noong unang buwan ko pa lamang sa university. Medyo creepy po kasi yon, kaya hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa isipan ko ang mga nangyari. Alam naman nating lahat na ang Baguio ay isa sa mga pinakasikat na pasyalan dito sa ating bansa. Pero kaakibat ng pangalan ng lugar na ito ay ang iba't ibang kwento ng mga nakakatakot na experiences ng mga turistang bumibisita rito, mapa-local man o international. Pero ang ikakwento ko ngayong araw ay hindi sa mga kilalang lugar ng Baguio tulad ng Diplomat Hotel o kaya naman ay sa teachers camp na dito lang din matatagpuan, kundi sa mismong eskwelahan kung saan ako ngayon nag-aaral. Tandang-tanda ko pa ang araw na yon nung una kong makatungtong sa university. Nagmamadali ako at hindi iniisip ang mga taong nasa harapan ko na halos mabangga ko na sa aking pagtakbo. Panay lang ang paghingi ko ng pasensya sa mga estudyanteng masasagi ko. Sobrang late na kasi noon at first day ko pa. Pinakamalas na araw pa dahil mali ako ng nasakyang FX taxi papunta sa school. Hindi ko naman kasi alam na magkaiba pala ang ruta na dinadaanan ng mga sasakyan dito. Medyo nanibago pa ako dahil hindi naman ako sanay sumakay sa mga FX taxi. Doon kasi sa amin sa Tarlac ay jeep ang madalas kong sinasakyan. Kapag papasok ako sa eskwelahan ay wala na akong choice kundi ang bumaba na lamang at takbuhin ang daan papunta sa school. 5 minutes na lang kasi ay magsisimula na ang klase ko. Class 1C, iyan ang first class ko sa unang subject namin. Pagkabukas ko pa lamang ng pinto ay napukaw kaagad ang atensyon ko ng mga estudyante sa akin. Lahat sila ay sa akin tumingin. Bago ang mga mukha nila sa akin, mukhang ako lang talaga ang bago sa classroom na yon.
Napaisip ako na baka ang karamihan sa kanila ay magkakaklase na noong senior high school pa lamang. Kaya halos lahat sila ay magkakausap na. Wala naman ako magagawa kung hindi nila ako mawi-welcome man lang. Dahil hindi rin naman nila ako kilala. Basta ang mahalaga sa akin ay wala pa ang professor namin para sa first subject. Kaya sure ako na hindi ako late. Umupo na lamang ako sa bakanting upuan malapit sa may bintana. Mas presko kasi roon at kita ko ang mga dumaraan sa labas. Kitang-kita ko rin ang kabuuan ng kabilang building kaya pansin ko kapag may dumaraang mga estudyante. Tahimik lamang ako noong naghihintay na dumating ang professor namin kaya nagkaroon ako ng oras na mag-observe pa sa mga nakikita ko mula sa kinakaupuan ko. Sa pagmamasid ko sa kabilang building ay may napansin akong silid. Madilim yun at parang tambakan ng mga lumang gamit. Pero may kaunting liwanag na pumapasok doon. Kaya kahit papaano ay nahaaninag ko ang loob noon. Napansin ko na may isang upuan sa gitna ng kwarto. Laking pagtataka ko dahil halos lahat ng mga gamit na nakatambak ay nasa tabi lamang habang ang bakanting upuan na yon ay para bang sinadyang nilagay sa gitna ng bakanting silid. Hindi ko alam kung anong purpose noon pero napaisip na lamang ako na baka may taong pumunta roon at nakalimutang itabi ang upuan na yon. Simple lang naman ang upuan. Armchair lamang yon na gawa sa kahoy at bakal. Parang tipikal na gamit ng mga college student na gaya ko. Pero alam kong luma at matagal nang walang gumagamit noon kaya siguro ay doon na lamang inilagay. Sa kalagitnaan ng aking malalim na pag-iisip ay siya namang pagdating ng aming professor para sa una naming subject. Tulad ng normal na first day of class, orientation lang ang naganap sa araw na yon. Nagpakilala lamang ang guro namin and at the same time ay nagpakilala rin kami mga estudyante niya. Nag-discuss din siya ng tungkol saan ang subject na ituturo niya at pagkatapos ay maaga rin kaming na-dismiss. I-enjoy daw muna namin ang unang araw ng pasok at hindi kami dapat ma-pressure sa schoolworks. Tuwang-tuwa naman kami dahil sa maagang dismissal ng klase. Ang iba sa amin ay lumabas ng campus dahil mamaya pa naman daw ang susunod na klase. Pero ako'y mas pinili kong lumibot muna sa buong campus. Out of my curiosity ay pinuntahan ko ang bakanting silid kanina kung saan ko nakita yung upuan. Katapat lamang yon ang classroom ko kanina kaya madali kong nalaman kung nasaan yon. Ipipinit ko na sana ang doorknob nang biglang may humawak ng kamay ko. Nagulat ako nang may matandang bigla na lamang pumigil sa akin na buksan ng pintuang yon. Papadudot, hindi ko inaasahan ang pagpapakita sa akin ng matanda. Nang mga oras na yon, hinila niya ang kamay ko mula sa pagkakahawak sa seradura ng pintuan bago ako itulak palayo. Sinaraw ako at bakit ako nangahas na buksan ang pintong yon na wala man lang pahintulot. Nagpakilala naman ako sa kanya at humingi ng pasensya. Hindi ko naman talaga balak pumasok sa bakanting kwarto na yon pero may kung anong nagtutulak talaga sa akin na alamin kung bakit may upuan sa gitnang bahagi ng silid. Hindi raw dapat ako basta-basta pumapasok sa lugar na yon dahil pribado at walang estudyanteng pinapayagang pumasok sa loob noon maliban sa matandang lalaking sumuway sa akin. Tinanong ko naman siya kung ano ang meron sa silid na yon at bakit siya lang ang pwedeng makapasok doon. Ang sagot lang niya ay siya raw ang janitor sa eskwelahan at kabilin-bilinan ng dean sa kanya ay huwag magpapapasok ng kahit na sino sa lugar na yon. Lalo akong na-curious sa sinabi ng matandang janitor pero hindi na ako nagpumilit pa na pumasok sa loob ng silid. Kaya lang ay hindi talaga matanggal sa isipan ko ang bakanting upuan sa gitna ng silid na yon. Pakiramdam ko kasi ay may kakaiba. Nung una ay binaliwala ko lamang ang bagay na yon pero nang makita ko ang naging reaksyon ng janitor noong bubuksan ko sana ang pinto ng bakanting silid, doon pa lamang ako nagkahinala na may nakatagong lihim sa madilim na silid na yon. Simula nung araw na yon ay hindi na ako natahimik pa.
Gusto kong malaman kung ano talaga ang meron sa bakanting kwarto na yon, kung saan ay naroroon ang upuan na nakita ko noong araw na yon. Wala akong nagawa kundi ang umalis na lamang, pero hindi alam ng janitor ay bumubuo na ako ng plano para palihim na makapasok sa bakanting silid. Unang araw pa lamang ng klase, hindi na ako mapakali. Umattend naman ako sa lahat ng subjects ko, pero wala roon ang isipan ko kundi ang sa kung paano ako makakapuslit papasok ng silid na yon. Gusto kong malaman kung bakit nakalagay sa gitna ang bakanting upuan na nakita ko at bakit parang may kakaiba sa bagay na yon na tumatawag ng pansin ko. Pakiramdam ko kasi ay may nagtutulak sa akin na alamin ang dahilan kung bakit yon naroon. Alam kong hindi magiging madali ang gagawin ko dahil likas sa akin na hindi matahimik hanggat hindi nasasagot ang mga katanungan ko. Gagawin ko ang lahat ng paraan para malaman kung ano ang misteryo ang naroon sa bakanting silid na yon. Hanggang sa pag-uwi nga ay naroon pa rin ang isipan ko. Kaya naman nag-isip talaga ako ng paraan para mapasok ang kwartong yon. Hindi muna ako umuwi sa apartment ko at nagpalipas muna ako ng isang oras sa isang convenience store hanggang sa wala ng estudyante at gurong nasa loob ng paaralan. Mataas ang tarangkahan ng school at nakasusi ang main gate nito, kaya sa likod ako dumaan para na rin walang makakita sa akin. Pagapang ako naglakad ng mabilis papunta sa bakanting kwarto na gusto kong puntahan. Maraming CCTV sa loob ng eskwelahan, pero feeling ko naman ay hindi gumagana ang ilan sa kanila dahil may kalumaan na. Swerte ko na lamang at ang CCTV na natapat sa kwartong papasukin ko ay sira na talaga. Basag na kasi ang lens noon at halatang luma na. Naghanap na muna ako ng kapirasong kawad na sapat lang ang tigas para mahulma ko. Siya yung ginamit ko para mabuksan ang loob ng silid. Tinuruan ako noon ng kuya ko na magbukas ng pinto gamit lang ang matatalim na bagay. Ginagawa namin yon kapag gabi na kami nakakauwi galing sa barkada namin. Noong high school kasi ay halos umagahin na ako sa pagtambay sa bahay ng kaklase ko, kaya para hindi kami mapagalitan ng lola ko, pinag-aralan ng kuya ko na buksan ang pinto gamit lang ang kawad. Iyon ang natutunan ko sa kanya na nagamit ko para mabuksan ang silid na gusto kong pasukin. Matagumpay ko naman yung nabuksan at tumambad sa akin ang napakadilim na espasyo ng silid. Kaagad kong binuksan ang flashlight ng phone ko at hinanap ang switch ng ilaw na nasa tabi lamang ng pintuan. Mabuti na nga lang at gumana pa yon, kaya lang ay hindi na ganoong kaliwanag nang buksan ko ang bumbilya. Pero sumapat na yon para makita ko ang loob ng bakanting silid. Dahan-dahan akong humakbang papasok ng kwartong yon, Papa Dudut. Pero bawat hakbang ko papasok ay para bang pabigat ng pabigat ang nararamdaman ko. Hindi ko rin may paliwanag ang hanging dumadampi sa balat ko habang pinagmamasdan ang kabuuan ng kwarto. Sa hinala ko ay dati yung classroom dahil may nakakabit pang chalkboard sa harapan. Pero nakatabi lahat ng gamit sa kwartong yon maliban sa isang upuan na nasa gitna. Saka ko palang napansin na may nakaupo sa bakanting upuan. Laking pagtataka ko nang makitang may lalaki nakaupo roon. Sa pagkakaalam ko kasi ay wala nang estudyanteng naroon maliban sa akin. Tinanong ko ang lalaki kung sino siya, na sigurado kong estudyante yon dahil sa puting t-shirt na suot nito at maong pants. Nakasukbit din sa leeg nito ay ang lanyard ng university. Tinanong ko naman kung sino siya at anong ginagawa niya roon, pero wala siyang naging sagot. Nakayuko lamang siya at hindi man lang ako nililingon. Lumapit pa ako sa kanya dahil feeling ko ay natutulog ang lalaking nakita kong nakaupo sa upuan. Gigisingin ko sana siya sa pamamagitan ng pagtapik sa balikat niya, pero bago ko pa man magawa ang bagay na yon ay may pamilyar na tinig na bigla na lamang sumigaw mula sa pintuan na pinasukan ko kanina. Nahuli ako ng matandang janitor sa lugar na yon at tinanong ako kung bakit ako naroon. Pero laking gulat ko na lamang nang lingunin ko ang lalaking nakaupo sa upuan ay wala na ito doon. Naglaho rin ang upuan na kinakaupuan nito kanina, Papa Dudut. Hindi ko alam, Papa Dudut,
kung anong kababalaghan ang nangyari sa akin ng mga oras na yon. Kinaladkad ako ng matandang janitor palabas ng kwarto at marahas niyang sinarado ang pintuan. Bakit daw sobrang kulit ko at nangahas ulit akong pasukin ang bakanting kwarto na yon. Sinabi ko sa kanya ang mga nakita ko bago niya ako mahuli pero hindi siya naniwala. Imposible raw ang sinasabi ko dahil ang kwartong tinangka kong pasukin ay pangkaraniwang stockroom lamang at wala nang iba. Hindi naman ako naniwala sa janitor dahil kung totoong stockroom lang ang lugar na yon ay bakit walang ibang gamit maliban sa mga kasangkapang ginagamit sa isang classroom. Para bang hindi man lang ginalaw ang mga gamit roon at tinabi lang ang ilan sa mga ito. Maliban na lang doon sa bakanting upuan kung saan ay may nakita akong nakaupong estudyante kanina. Hindi ako pinakinggan ng matanda. Sa halip na makinig siya sa mga sumunod kong paliwanag, ay pinagtabuyan niya ako. Umuwi na raw ako dahil gabi na at baka hinahanap na ako. Wala naman akong nagawa kundi ang sumunod na lamang sa gusto niya dahil kahit na anong pilit kong bumalik sa loob para patunayan ang mga nakita ko ay pinagtutulakan niya ako palabas. Nagbanta pa siya na isusumbong pa niya ako sa dean kapag nagmatigas pa ako. Posibleng ma-kick out pa raw ako kapag ipinilit ko ang gusto kong mangyari. Kaya ng gabing yun ay bigo akong malaman ang sagot sa mga katanungan ko. Akala ko nga ay may kahihinatnan na ang lahat. Pero ang mga katanungan sa isipan ko ay nadagdagan pa nang makita ko ang lalaking estudyante na nakaupo sa bakanting upuan. Bakit siya naroon ng mga oras na yon at paanong bigla na lamang siyang nawala kasabay ng upuang kinakaupuan niya? Doon pa lamang ay nagkaroon na ako ng hinala na hindi normal na tao ang estudyanteng nakita ko. Pero sa halip na matakot ay mas lalo pang nagsumidhi ang curiosity sa isipan ko. Gusto kong malaman kung anong klase siyang nilalang at bakit siya naroon. Kung multo man siya na hindi matahimik ay anong bagay ang pumipigil sa kanya para makatawid sa kabilang buhay. Naniwala ako sa mga multo at masasamang elementong naninirahan dito sa ating mundo. Pero ilan lang sa kanilang nakikita ko. Hindi ko naman sila kinakausap dahil pakiramdam ko ay wala akong maitutulong sa kanila. Pero ang nasaksihan ko ng mga oras na yon sa silid na pinuntahan ko ay kakaiba. Pakiramdam ko ay may gustong humingi ng tulong at hindi ko alam sa kung anong paraan ako makakatulong. Isa lang naman kasi akong normal na estudyante at walang ibang gusto kundi ang makapagtapos sa eskwelahan na pinapangarap ko. Kaso pakiramdam ko ay may responsibilidad akong dapat gampanan dahil sa mga nangyari. Nang makauwi nga ako ay naroon pa rin sa isipan ko ang lalaking estudyanteng nakaupo sa bakanting upuan. Dahil nga sa hindi ko matanggal sa isipan ko ang bagay na yon ay iginuhit ko siya sa likod ng notebook ko, Papa Dudut. Nang mga sumunod na araw ay doon pa rin po ako sa upuan ko, umupo sa first subject ko. Pero hindi ko naaninag ang loob ng bakanting kwarto dahil nilagyan na ng cover ang mga bintana nito. Marahil ginawa ng janitor nang mahuli niya akong pumasok sa loob. Hindi ko tuloy maiwasang isipin na talagang may tinatago nga ang janitor na yon sa akin o sa aming mga estudyante. Or much worse ay baka alam ng faculty members ng paaralan na pinapasukan ko kung ano talaga ang meron sa bakanting silid na yon. Wala ko nagawa kundi ang pagmasdan na lamang ang larawang iginuhit ko sa likod ng aking notebook. Eksaktong-eksakto ang pagkakadrawing ko sa nakita ko ng gabing yon. Napansin naman yon ang kaklase kong katabi ko lamang. Napatanong siya kung paano ko raw na i-drawing ang itsura ng lalaking estudyanteng nagpakamatay. Laking pagtataka ko sa sinabi niya nang makita niya ang nakaguhit sa notebook ko. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin sa kanyang mga tinuran. Doon pa lang niya ikinuwento sa akin ang lahat. May lalaking estudyante raw na nagpakamatay sa school na yon. 1 taon nang nakakaraan. Base pa sa kwento niya, kinitil daw nito ang sariling buhay sa pamamagitan ng paglalaslas sa leeg gamit ang cutter na hawak nito. Nagpakamatay daw ang nasabing estudyante dahil sa sobrang pressure na nararamdaman. Doon ko pa lamang nalaman ang kwento sa likod ng mga kababalaghang nakita ko.
Dahil nga sa mga nalaman ko ay kinaibigan ko si Mark. Ang kaklase kong nakapansin ng drawing ko. Bago lang din daw siya sa university. Pero hindi na bago sa kanyang kwento ng tungkol sa estudyanteng nagpakamatay. Doon din kasi nagtapos ang kanyang ate kaya madalas niyang marinig sa kapatid niya ang nangyaring yon. Ang mas nakakagulat pa, kaklase daw ng ate niya ang lalaki nagpakamatay. Pero hindi niya alam kung anong pangalan nito dahil sa isang subject lang naman daw sila magkaklase. Unti-unting nagkaroon ng linaw ang mga katanungan sa isipan ko. Pero ang hindi malinaw sa akin ay talaga bang dahil sa pressure kaya nagpakamatay ang lalaking yon? O iba pa ang kadahilanan? Pakiramdam ko kasi hindi lang yon ang rason kaya nagawa nitong kitlin ang kanyang sariling buhay. Simula ng araw na yon ay madalas ko nang nakasama si Mark. Sinabi ko rin sa kanya ang mga nakita ko noong palihim akong pumuslit sa bakanting silid. Nung una hindi siya naniwala. Pero nang sabihin kong wala akong ideya sa mga naganap noon sa paralan at ang drawing sa notebook ko na nakita niya ay dala ng mga nasaksihan ko noon sa nasabing silid ay saka pa lang siya naniwala sa akin. Kaya naman humingi ako ng tulong sa kanya na alamin ang malalim na dahilan ng pagpapakamatay ng estudyanteng nakita ko. Nagdalawang isip siya nung una pero dahil sa gusto niya ring makatulong ay pumayag na rin siya sa gusto kong mangyari. Isa pa ay alam kong siya lang ang makakatulong sa akin na malutas ang misteryosong nakatago sa bakanting silid na yon, Papa Dudut. Papa Dudut, alam kong isang paglabag ang gagawin ko pero yun na lamang ang naisip kong paraan para makatulong sa estudyanteng nagpakamatay. Gusto kong malaman ang totoong nangyari at hindi ko kayang manahimik na lang hanggat may kaluluwang hindi matahimik sa pinapasukan ko. Walang pasok noong araw na yon kaya walang mga estudyante at faculty members ang naglalagay sa university. May mangilang-ilang dumadaan pero wala naman silang klase. Naroon lang ang iba sa kanila para sa isang group study o naiwang schoolworks. Maliban doon ay wala ng ibang tao pa ang nasa loob ng campus. Eksakto namang may sakit ang matandang janitor noong araw na yon. Hindi ko alam kung blessing in disguise ang pagkakasakit niya pero siguro ay pumabor lang sa akin ang kapalaran para ituloy ko ang binabana ko. Kasalukuyan kong hinihintay si Mark sa harapan ng hallway ng kabilang building kung saan ay naroon ang bakanting silid na papasukin namin. Nasa kanya daw kasi ang duplicate ng susi ng kwartong yon. Dahil sa kagustuhan niyang tulungan ako ay kinaibigan na rin niya ang janitor ng paralan namin at pasimpleng kinuha ang isa pang susi ng bakanting kwarto. Hindi ko alam kung paano niya nagawa ng diskarte ang bagay na yon pero isa lang ang masasabi ko, sobrang galing niyang dumiskarte sa ganong bagay. Akala ko nga ay hindi uubra ang pagiging makulit ni Mark sa janitor dahil unang kita ko pa lamang noon sa matanda ay parang pinaglihi sa kasungitan ang mukha niya. Pero nagulat na lamang ako ng isang araw ay kaklose na ni Mark ang matandang yon, Papa Dudut. Alas 5 na ng hapon ng mga oras na yon at halos 30 minutes na akong naghihintay kay Mark. Medyo madilim na ang tingin ko at mukhang uulan pa dahil sa makapal na ulap na bumabalot sa kalangitan. Sinubukan kong tawagan siya pero ring lang ng ring ang phone niya at walang sumasagot. Hindi ko na rin naman magagawang buksan ang bakanting kwarto dahil pinalitan na nila ng lock yun at mas komplikado pa dahil hindi lang simpleng doorknob ang kinabit nila sa pintuan. Kaya wala akong choice kundi ang hintayin na lamang si Mark at kukuhanin sa kanya ang susi. Pero halos mag-iisang oras na ay hindi pa rin siya dumarating. Aalis na sana ako para puntahan siya sa kanilang bahay na malapit lang doon pero bigla namang bumuhos ang napakalakas na ulan. Sa kamalasan ko ay wala akong dalang payong noong araw na yon. Wallet at cellphone lang ang bit-bit ko dahil ayaw ko ng maraming dala kapag umaalis ako ng bahay. Maliban na lang kung papasok ako sa klase. Sa lakas ng buhos ng ulan ay mukhang malabong tumila kaagad yon. Kaya wala akong nagawa kundi ang tumayo na lamang at maghintay na may milagrong mangyari at mawalang malakas na pag-ulan.
Pero sa paghihintay ko hindi ko napansin na may tao na pala sa tabi ko. Nagulat na lamang ako nang bigla itong magsalita at sinabing ang ulan, ang pinakaayaw niyang panahon. Nang lumingon ako sa aking tabi ay nakita ko ang isang lalaking estudyante. Naka-uniforme pa ito at may suot pang ID. Nagulat ako sa bigla niyang pagsulpot sa tabi ko. Tinanong ko siya kung kanina pa siyang naroon at ang sagot lamang niya ay matagal na. Hindi ko alam kung ang ibig sabihin niya ng salitang matagal na ay kanina pa siya. Pero kung yun nga ang sinasabi niya ay isa lang ang ibig sabihin noon. Hindi ako nag-iisa sa building na yon. Tinanong ko siya kung anong year na siya at bakit siya naroon ng mga oras na yon. May hinihintay lang daw siya at mukhang malapit nang mangyari ang gusto niyang mangyari. Medyo weird pa siyang kausap noon kasi parang wala siya sa sarili niya habang kausap ko. Blanko ang mukha niya at walang kahit na anong emosyong lumalabas sa mga mata niya. Hindi ko alam kung anong meron sa lalaking kausap ko pero habang tumatagal ay mas lalo akong nakakaramdam ng kakaiba. Ilang saglit lang ay lalo pang lumakas ang ulan na naging dahilan para mapilitan akong pumasok sa school building at maghanap ng masisilungan. Hindi ko naman inaasahan na ang sinabi sa akin ng lalaking kausap ko kanina. Sumunod daw ako sa kanya para hindi kami mabasa. Dahil nga wala na rin akong choice ng mga oras na yon ay sinundan ko siya papasok sa kwarto kung saan ko sana balak pumasok. Opo, doon mismo sa bakanting kwarto kung saan ko nakita ang bakanting upuan na may lalaking nakaupo. Ang nakakagulat pa ay hindi man lang siya nahirapang buksan ng kwartong yon. Buong akala ko naman ay walang maaaring magbukas na estudyante sa bakanting silid na yon pero nagawa niyang buksan ang pinto nang walang kahirap-hirap. Nang pumasok ako sa loob ay nakita ko ulit ang upuan sa gitna ng silid. Hindi ko maunawaan kung bakit biglang umupo doon ang lalaking kausap ko kanina. Binuksan ko ang ilaw pero sa pagkakataong yun ay patay sindi ang bumbilya nito. Lumapit ako sa kinakaroonan ng lalaki na nakaupo sa harapan ng chalkboard. Hindi ko pa maaninag ang mukha niya dahil nasa likod niya ako. Pero laking gulat ko nang bigla siyang tumingin sa akin. Tumayo ang balahibo ko nang makita ang maputla niyang mukha at may hiwa ang kanyang leg. Sa takot ko ay napo-apo ako sa sahig nang makita ang tunay na anyo ng lalaking kausap ko kanina sa labas ng eskwelahan. Hindi bumubuka ang bibig niya pero dinig na dinig ko ang mga sinasabi niya. Pangalan ng isang professor ang paulit-ulit niyang binabanggit at siya raw ang dahilan ng kanyang pagpapakamatay. Hindi ko magawang makatakbo ng mga oras na yon dahil halos manghina ang tuhod ko sa mga nasaksihan ko. Tumayo siya at lumapit sa akin, dilat na dilat ang mga mata niya na nakatitig sa akin. Hindi ko magawang titigan siya ng matagal dahil pinangunahan na kaagad ako ng takot. Ang tangi ko na lamang nagawa ng mga oras na yon ay pumikit at magdasal. Sa lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa kaba ay naging dahilan yon para tuluyan akong mawala ng malay. Nagising na lamang ako nang maramdamang may yumuyugyog sa akin at tinatawag ang pangalan ko ng paulit-ulit. Nang imulat ko naman ang aking mga mata ay nakita ko na lamang ang sarili kong nakaupo na sa mismong upuan ng lalaking nagpakita sa akin doon mismo sa bakanting silid. Nakita ko naman ang pag-aalala sa akin ni Mark nang magising ako. Tinanong niya ako kung paano ako nakapasok doon gayong nakapadlak ang pintuan. Hindi ko masagot ang tanong niya sa akin dahil kahit ako ay wala ring ideya kung paano ako nakapunta doon. Ang tangi ko lang naalala ay nagpakita sa akin ang nagpakamatay na estudyante. Pero isa lang ang tumatak sa isipan ko ng mga oras na yon. Bakit niya binanggit ang pangalan ng isang professor sa school namin? At ano ang kinalaman ng gurong yon sa pagkamatay niya? Nang sabihin ko naman kay Mark ang narinig ko mula sa nagpakamatay na estudyante ay nagulat siya. Kilala kasi niya ang professor na yon at hanggang ngayon ay nagtuturo pa rin sa university. Bakla ang professor na yon at nang babagsak ng mga estudyante. Pero karamihan sa mga ibinabagsak nito ay mga lalaki rin at may mga itsura pa. Ang sabi pa ni Mark ay nagbibigay daw ng kondisyon ng professor na yon para makapasa ang mga estudyante sa kanya
at ang kondisyon na yon ay ang makipagsiping. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon ko sa natuklasan ko. Kung totoo ang sinasabi ni Mark ay kailangan kong puntahan ang sinasabi niyang professor para isumbong at maparusahan. Pero pinigilan ako ni Mark dahil wala raw akong patunay na ito mismo ang dahilan kung bakit nagpakamatay ang estudyanteng yon. Pero sa gitna ng aming pag-uusap ay bigla na lamang nagkagulo sa labas ng eskwelahan. Nakita naming nagtatakbuhan ang mga estudyante papunta sa faculty. Dahil sa komosyon ay napilitan na rin kaming alamin kung anong nangyayari at maraming tao ang nasa harapan ng pinto ng faculty at tila ba gulat na gulat sa nakikita sa loob. Pinilit naming dalawa ni Mark na makipagsiksikan sa mga nagkukumpulang mga estudyante hanggang sa tumambad sa amin ang nakabiting katawan ng isang professor. Yun ang professor na tinutukoy ng estudyanteng nagpakamatay. Nagulat na lamang ang lahat nang makitang kinitil din nito ang kanyang buhay. Sa mesa naman nakatapat ng nakabitin nitong katawan ay may nakalagay na suicide note. Wala pang gumagalaw noon ng mga oras na yon kaya malaya kong nabasa ang nakapaloob sa sulat. Sinabi ng sulat ng professor na yon na hindi siya pinatahimik ng konsensya niya sa mga kasalanang nagawa niya. Kahit daw ang kaluluwa ng lalaking nagpakamatay ay dinadalaw siya sa panaginip ng paulit-ulit. Inamin niya na ginahasan niya ang lalaking yon kapalit ng pasadong grade pero hindi niya inakalang kikitlin nito ang sariling buhay. Dahil sa nangyari mas magugustuhan na lang daw niyang mamatay kaysa makulong sa bilangguan. Dahil alam niyang habang nabubuhay siya ay hindi siya titigilan ng multo ng estudyanteng sinira niya ang buhay. Papadudot, doon palang nasagot ang mga katanungan ko. Simula ng araw na yon ay doon ko palang nalaman na kaya pala laging nakasara ang bakanting silid na yon ng paralan ay dahil doon din nagpakamatay ang lalaking estudyanteng nagpakita sa akin. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nila pinapagamit ang silid na yon sa iba na mga estudyante. Marahil ay takot pa rin ang karamihan na doon magklase, lalo pat nalaman nilang nagpapakita doon ang estudyanteng nagpakamatay. Naging normal naman ang mga sumunod na araw ko matapos ang mga nangyari. Nang makabalik nga ang janitor sa university ay saka pa lang nito nalaman ang buong kwento. Tinanong ko naman siya kung bakit gano'n na lamang ang paghihigpit niya sa mga estudyanteng katulad ko na pumasok doon. Ang naging sagot lang niya ay dahil ayaw niyang may sumunod pang mawala sa amin. Madalas din daw magpakita sa kanya ang estudyanteng nagpakamatay pero nakatitig lang ito sa kanya. Minsan naman ay dumadaan lang sa harapan niya at pagkatapos ay mawawala din. Hindi naman niya akalain na may malalim pa palang dahilan ng pagpapakamatay ng estudyanteng yon. Kilala niya raw kasi ang binatang yon na madalas niyang makakwentuhan. Madalas din itong nakangiti kapag nakikita siya. Kaya lang ay biglang nagbago ito isang linggo bago niya tuluyang bawiin ang sarili niyang buhay. Madalas daw naging balisa at tulalang binata. Hindi rin niya ito makausap ng matino at parabang wala sa sarili. Nadatnan na lamang niya isang araw ang estudyante niyon sa kwarto kung saan niya nakitang naliligo ito sa sariling dugo at may hiwa ang leeg. Sinubukan pa niyang humingi ng tulong pero wala na siyang nagawa pa ng mga oras na yon. Kilala din niya ang professor na naging dahilan ng pagpapakamatay ng binatang yon. Hindi rin nakalain ng matandang janitor na magagawa yon ng isang guro sa estudyanteng ang gusto lang naman ay makapag-aral at makapagtapos. Sa ginawa nito, isang pangarap ang nawala na parang bula. Pero hindi rin namin masasabi kung sapat ba ang naging hustisya sa binatang nagpakamatay. Dahil kung tutuusin ay hindi ang pagkitil ng buhay ang solusyon sa lahat ng problema, kundi ang harapin ito ng buong tapang. Papadudot, hanggang dito na lamang ang sulat ko. Hanggang ngayon ay nakatatak pa rin sa isipan ko ang mga nangyari sa akin itong nakaraang taon lang. Ngayong pasukan nga ay nasa second year na ako at sa isang university pa rin ako nag-aaral. Hindi naman nawawala sa akin ang pangamba na makaramdam ulit ako ng kababalaghan sa paralang pinapasukan ko. Pero magsisilbing aral yon para sa akin at para sa mga estudyanteng pumapasok sa university na pinapasukan ko. Bago ko wakasan ang liham na ito ay gusto ko munang magpasalamat sa iyo
at sa mga nakikinig sa YouTube channel mo. Sana ay may natutunan ng mga nakikinig sa kwento kong ito. Hanggang dito na lamang po at sana ay marami pa kaming kwentong marinig mula sa inyo. Lubos na gumagalang, Jaster. Maraming mga ligaw na kaluluwa ang pag-alagala dito sa mundong ibabaw. Karamihan sa kanila hindi natin alam ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay nananatili pa rin dito sa lupa. Pero alam nating lahat ng mga kaluluwang iyon ay may hindi pa natatapos na misyon dito, kaya hindi pa sila tuluyang makatawid sa kabilang buhay. At ilan sa kanila ay ginagamit tayong instrumento para mahanap ang kasagutan sa kanilang pananatili dito. Katulad na lamang na nangyari sa letter sender natin na si Jaster. Hindi niya inaasahan na sa pagpasok niya sa university na pinapangarap niya ay makikilala niya ang kaluluwa ng lalaking nagpakamatay sa paralang pinapasukan niya. Naging instrumento siya para matuklasan ng kagimal-gimbal na nangyari dito at paano nito kinitil ang sariling buhay. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, ako po ang inyong si Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Pindutin ang notification bell para mas maraming video ang mapanood ninyo. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagtitiwala.